Nahuli ka ang pang-hold up ng mga nakamotor na suspect sa Tayuman, Maynila. Matapos habulin ng isang babae, hinold up din ito ang isang tanod na tsepo namang nasa lugar. Narito ang report. Tila nasa isang convoy ang tatlong motor na ito na paikot-ikot sa may Makata Street, Barangay 360, Tayuman, Maynila. Pasado 1:00 na madaling araw, namamasyal pa ang mga ito. Yung pala, pakay ng kanilang night trip, mang-hold up. Sa pag-ikot ng mga motor, isang babae na pala ang hinahabol ng mga ito papunta sa bakery sa kuha ng CCTV. Ipahagis ng nakamotor ang bag ng babae sa sahig. Kukunin ito ng suspect at darating ang iba pang kasabwat. Biglang madadamay ang isang lalaki na katambay. Ipahagis din ng mga suspect ang kanyang cellphone at saka padadapain. Tatakbo naman ang babaeng unang biktima papalayo. Habang nakadapa ang tambay, kukunin ng mga suspect ang radyo nito na nasa sahig saka aalis. Ang nadamay na tambay sa bakery, isa palang tanod. Hiningan daw siya ng tulong ng babaeng biktima pero hindi niya ito nagawa dahil may baril ang mga suspect. Bigla rin ako kinabahan kasi kala ko rin mamamatay na ako sa ganun. Dapat yun, bubunutin ko dapat yung radyo para din sana tumawag ng tulong. Kaya lang sabi ng isang lalaki, bubunot ka, sabi sa akin. Kaya yun, nilapitan ako tapos tinutukan ako sa ulo. Tapos kinuha yung radyo dito ko, tapos umalis na ako. Hindi na nag-report pa ang babaeng biktima kaya ang tanod na mismo ang nagpa-blatter. Pero sa kabila ng hakbang niya, takot ang iniwan sa kanya ng insidente. Na-trauma lang din ako kasi nakatutok sa ulo ko yung baril eh. Ayon naman sa Manila Police, bagamat nakamotor ang mga suspect, hindi ito kabilang sa mga riding in tandem. They are criminals using motorcycles. Kasi po, kaya nila ginagamit yung mga motor for easy escape. Kasi kapag motor nga naman yung gamit ng isang kriminal, pwede magpasikot-sikot yun sa mga masisikip na daan. Kadalasan may tatlong elementong nakikita mga masamang loob para makapambiktima. Unang-una, yung opportunity, pagka ikaw, nagbigay ka ng oportunidad sa mga kriminal, in-expose mo yung mga mamahaling gamit mo, like yung mga high-end na cellphone mo, naglalakihang ginto sa iyong katawan, oportunidad yon. Number 2 is criminal intent. Naka-instill na yan sa mga kriminal, yung intention na gumawa ng violation ng batas. At number 3, siyempre yung instrumentation. Yun yung gagamitin ng kriminal, whether it is a bladed weapon or whether it is a firearm, para maisagawa nila yung kanilang krimen. Sadyang delikado umano ang ganitong klaseng mga masamang loob, lalo pat may dalang armas. Kaya naman tuloy-tuloy umano ang 24 oras sa checkpoint ng mga otoridad sa Maynila para mabantayan ang ating mamamayan.